Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito, pag-usapan po natin tong reaksyon ni Banat Bay kung saan kaya daw malaki yung nilalamang ngayon or bakit naungusan ni Senator Rapi Tulfo itong si VP Sara sa pagka presidente sa mga survey na lumalabas ngayon. Kahit na nakiusap na si Senator Rapi Tulfo na wag na isama yung kanya pangalan sa mga ginagawang presidential election, siya pa rin talaga yung pinipili ngayon ng mga tao para sumunod na magiging presidente. So ito, panoorin po natin kay Banat Bay ano yung obserbasyon niya kung bakit niya nasabi ito yung nagiging dahilan, bakit mataas yung chance o mataas yung nakukuhang puntos ni Senator Rapi Tulfo sa ginagawang mga survey. So ito po 'yun. Halimbawa itong mga tulpo. Bakit siyang nakikinabang? Ito lang o yun. Kasi ang mga tulpo itinatak sa utak ng mga tao na kami tinutulungan namin ng masang Pilipino. Tama mali? Hindi kami namumulitika. Basta kami, tao ang aming inaatupag. Which is totoo naman. Pero hindi yun yung itinatak ngayon. Naitatak na yan medyo matagal na. Kasi ang pinaka-founder pa niyan, wala pa sila sa politika, is si Mon Tulfo. So nasundan lang yan ng kanyang mga kapatid. Itong si Rapi Tulfo, alam ko nasa 20 years or more na yata siya, o more or less mga ganun. Nasa 20 years na yung ginagawa niyang pagtulong. So yan na talaga yung nakatatak sa mga Pilipino, sa mga isip ng mga Pilipino na kapag meron tayong nakuwang injustice, pwede tayong humingi ng tulong sa mga Tulfo. So hindi lang yan nangyayari ngayong nagbabangayan yung dalawang pamilya, yung nito ni PBBM at ni Pangulong Duterte. So hindi lang ngayon yan, medyo matagal na yan. Pero dahil sa tagal na yon, is nakaukit na talaga yung pangalang Tulfo, hindi lang kay Rapi Tulfo sa kanyang mga kapatid, kapag sinabing Tulfo, tumutulong talaga sa mga mahihirap. Tulungan. So yung mga Pilipino na 2 taon na naglalabanan sa politika, ang iisipin tuloy nila, ayaw na namin, ang gulo na ng politika, doon na lang kami sa iba. Which is totoo rin. 'Di ba? Kasi napagod na yung mga Pilipino eh. Kasi andyan yung nung naupo si Pangulong Duterte, di ba? Ang kanyang vice presidente si Leni Robredo. Di natalo si PBBM. So andun yung nag-aapila si PBBM na dahil nga sabi niya dinaya siya nung nakaraang vice presidential election. So nagbabangayan. Tandaan nyo nagbabangayan. So 6 na taon nakipaglaban si PBBM sa pagiging vice president kay Leni Robredo. So natutuliling na yung mga tao. So hindi lang, kung iisipin nyo, hindi lang doon eh. 'Di ba? Nung nagpasya siyang tumakbong maging vice president or kahit na tumatakbo siya bilang senador, binabakbakan na yan ng mga Aquino, ng mga Dilawan. So, nung matapos na yung termino ni Pangulong Duterte at naupo na si PBBM, eto na, nagsimula na ng panibagong kaguluhan. Hindi naman kaguluhan, siguro awayan ng mga Duterte, especially si Tatay Digong, si President Duterte, at si President Bongbong Marcos. So, 2 taon nang nagbabangayan yung dalawang pamilyang ito. Kaya siguro nasabi ni Banat Bay na natutuliling na yung tao, napapagod na sa mga awayan na yan dahil simula nung pumasok sa politika si Bongbong Marcos is puro away ang nangyayari sa mga Aquino, and then nung siya ay umupo ng presidente, ang sumunod naman na kaaway niya yung mga Duterte naman, especially nga si Pangulong Duterte. So ngayon siguro natatakot na yung mga tao na or nayayamot na, natutuliling na dahil nga puro awayan. Ngayon, dahil may isang Rapi Tulfo na isinasama sa presidential election or presidential survey, na nakikita naman ng tao dahil nakatatak naman sa utak ng mga tao na kapag Tulfo, talaga matulungin sa mga mahihirap, tumutulong talaga. Hindi namumulitika. Hindi kagaya ng ibang politiko, wala po tayong ano muna rito kung sinong politiko to, pero may mga politiko kasing namumulitika lang.
tumutulong lang kapag panahon ng eleksyon, kapag sila nangangandidato, pero kapag nakaupo na, wala na. Kanya-kanya na, kalimutan na. Hindi kagaya ni Senator Rapi Tulfo na nung nangampanya siya, kung ano yung kanyang ipinangako, kung ano yung kanyang pinaka-battle cry, hindi nawawala. Andun pa rin yung kung ano yung pinangako niya, talagang tinutupad niya. Nakikita niyo naman sa mga hearing, number 1 siya sa mga working senator. Kaya nga, sinasabi nga nila na talagang very effective si Senator Rapi Tulfo. Kaya siguro, nandun siya nung ipinasok yung pangalan niya sa mga pwedeng maging presidente ng Pilipinas, umangat siya. Kasi nga napapagod na rin siguro nga doon, sinasabi nga ni Banat Pay, napapagod na rin sa away ng sa mga bumabatikos, sa umaaway kay PBBM, or pagod na talaga sa sa mga bangayan ng mga pamilya ng mga political party. Tandaan niyo si Senator Rapi Tulfo, tumakbong senador na wala siyang political party, independent siya. Kaya wala siyang sabihin natin, wala siyang iniilagan, wala siyang kumbaga walang pwedeng umano sa kanya, walang pwedeng sumita sa kanya na wag kalabanin, or walang pwedeng, kumbaga lahat pwede niya sitahin, di ba? Kaya nga sa mga Senate hearing, di ba, kung mapapansin nyo, lahat ng mga departamento ni PBBM, mga gabinete niya, binabanatan ni Rapi Tulfo. Kaya siguro nakikita ng mga tao ngayon na ito si Rapi Tulfo, very independent to. Hindi nagpapatinag. Kaya kung sakasakali lang na talagang pagpipilian BP Sara at Rapi Tulfo, is mas pinipili nila sa ngayon yung isang Rapi Tulfo na independent. Kesa nga naman sa isang vice president na nakakaaway naman ng tatay niya, yung nakaupong presidente ngayon. Pero, liwanagin natin, wala namang kinalaman si BP Sara sa nangyayaring gusot ni President Duterte at ni PBBM. So, lagi naman niya nililinaw kung ano man yung opinion ng tatay niya, hindi niya opinion yun. Kaya kung mapapansin nyo, si BP Sara is very quiet sa mga isyung binabato ngayon, kahit na pinipilit siya magsalita tungkol sa problema dun sa West Philippine Sea at sa China. Kaya nga, siguro isa sa mga factor dun, dahil kumbaga si Rapi Tulfo nakikita nila na very vocal na nagtatrabaho talaga. Kaya sa tingin ko yun yung nagiging advantage nga rin ni Rapi Tulfo, gaya ng sinasabi nito ni Banat Bay. Doon na lang kami sa iba na hindi namumulitika. Sino ngayon nakinabang? Di ba sinabi ko na ito noon? Sinabi ko na ito noon na malamang magkakaroon ng third force na siya ang makikinabang sa gulo ng Marcos and Duterte. Sinabi ko na to noon.